At para sa Chika Minute ngayong gabi, sasamahan tayo ng isa sa mga pinakahinanga o hinahangaan ng kapuso star natin na si Isa Calzadong. Isa! Thanks, Mike. Good evening mga kapuso. Oras na para sa mainit nating chikahan. Survivor castaway Solen Yusuf, kumusta na kaya matapos ang kanyang foot operation? At 18th birthday ng twin actor na si Jake Vargas, dinumog ng mga fans. Abangan yan at ang iba ko pang mga chika maya-maya lang. Mel, Mike? Salamat, Iza. Naku, eto na po mga kapuso, big time oil price hike. Tataas ang 2 piso kada litro ang unleaded gasoline ng Shell mamayang hating gabi. Piso at 50 sentimo naman sa kada litro ng regular gasoline at 80 sentimo naman sa diesel at kerosene. Pinangangambahang susunod na rin ang iba pang kumpanya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Anumang oras mula ngayon, asahan na raw ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo. Hanggang 2 piso kada litro ang maaaring itaas ng gasolina. Hanggang piso kada litro naman sa diesel. Ayon sa DOE, tumaas ng $8 per barrel ang gasolina, $4 naman sa diesel. Dahil pa rin daw sa tumataas na demand sa langis, na sinabayan pa ng hindi mamatay-matay na kaguluhan sa Middle East at North Africa. Pag nag-anunsyo yung oil companies, ay babantayan ho namin kung ayon po yan sa ERB formula. Kapag last 6 months of the year, no, talagang tumataas ho yung demand for fuel. No? Kaya yan ho yung nagiging dahilan kung bakit inaasahan hong tumaas, no, ngayong second half of the year. Kaya ang transport group nagbabanta rin ng dagdag singil sa pamasahe. Pag-uusapan na ho namin sa aming pamunuan ang pagdadagdag, ang paghingi ng pagtaas ng pamasahe dahil sa patuloy ho na pagtaas. Dahil in span of May 30 up to July 15, 5 beses ho na nagtaas. Unang problema namin, pag tumaas nitong fuel, magtataas ng mga presyo ng mga spare parts. So ngayon, pag nagtaas yung spare parts, pag bumaba yung fuel, hindi naman magbababa ng presyo yung spare parts. Kasabay ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng demand para sa gasolina at kasunod dito ang panibagong dagdag presyo. Kaya naman para maibsan ang epekto nito sa mga motorista, patuloy ang DOE sa paghahanap ng mga bagong programa. Ilan daw dito ang pagpapautang sa jeepney operators para mapakonvert ang diesel sa LPG at paghahanap ng ibang alternative fuel source sa bansa tulad ng Recto o Reed Bank. Ang Recto Bank, yan ho ay noong unang panahon, no, 1970s, 1980s, may nahanap na ho dyan na natural gas. Pero habang pangarap pa lang ang mga ito, kanya-kanya munang diskarte ang mga motorista para makamenos. Kung pwedeng isang way na lang, ganon. Hindi na yung sobrang hiwa-hiwalay na lakad para mas matipid. Bago yung pagmamatuloy ako, nag-neutral ako. Yung mga pababa, yung malapit sa traffic light, nag-neutral na ako. Kapag ganun po, mas nakakatipid kayo sa gasolina. Malaki yung tinitipid ko. Dobling kaya na lang. Para? Para kumita naman, maski pa, no? Maganda rin daw na maghanap ng gas stations na may kanya-kanyang pakulo o discounts para makaengganyo ng motorista. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, makalipas ang mahigit 5 taon, muling sasabak sa panibagong hamon ng kababayan nating nakaakyat sa Mount Everest. Kapag nagtagumpay si Romy Garduse na akyatin ng tinatawag na Carstensz Fire Pyramid sa bansang Indonesia, isang bundok na lang po at makukompleto niya na ang kanyang tinatarget na kutabagan ay 7 summits o 7 tuktok na mga bundok. Nakatutok si James Velasquez. Ang galing mo, pre! Kamusta ka dyan? Taong 2006 sa makasaysayang pagtapak ni Romy Garduse sa Mount Everest. Isa siya sa 3 kauna-unahang Pinoy na naabot ang ating tinaguriang tuktok ng mundo. Ang pag-akyat ng bundok na to ay para sa lahat ng Pilipino. Makalipas sa mahigit 5 taon, isa na naman panibagong hamon ang haharapin ni Garduse, ang pag-akyat sa Carstensz Pyramid o Puncak Jaya sa Indonesia, isa sa pinakamahirap akyating bundok sa buong mundo. Ang pag-akyat na ito sa bundok Wawa sa Montalban, Rizal ay kasama sa paghahanda ni Romy. Halos kalahating oras kami nag-trekking sa masukal na bahagi ng bundok na puno ng matutulis at naglalakihang bato. Nahirapan din kami sa pag-akyat nang biglang umulan, naging madulas ang daan dahil sa putik. Matindi siyang pagsubok ng strength, endurance at saka willpower.
Pero mas malala pa dito ang haharapin ni Romy sa kanyang pag-akyat ng Carstens Pyramid. Paano ba naman magkahalong trekking sa inclined terrain at rock climbing ang kanyang gagawin para marating ang tuktok ng bundok sa taas na 4,884 meters. Doon maaari bumagsak sa 8 degrees below zero ang temperatura. Among the 7 summits objective, ito yung pinaka-technically demanding in terms of vertical climbing. From the base camp to 1,000 feet na vertical feet na karamihan pader, yung first part na rock scrambling grade, so medyo all fours ka, ginagamit mo yung kamay mo. Last 500 feet niyan, talagang technical na pader na talaga na wall, na kailangan mo nang gumamit talaga ng gadgets mo. Pero bago marating ang Carstens Pyramid, hindi na madali ang pagdaraanan ni Romy. Kailangan niya maglakad ng 5 araw sa gubat at dumaan sa lugar kung saan may concern sa seguridad dahil sa pagkakaroon ng mga rebelde. Sa kanyang pag-akyat, baon ni Garduce ang mga bagong documentation gadgets at communication devices. Kaya mapapanood natin mga video at litrato at mababalitaan din niya tayo tungkol sa pag-usad ng kanyang expedition. Ang pinaka-target ni Romy, maakyat ang tinaguriang 7 summits o ang pinakamatataas na bundok sa 7 kontinente. 6 na naakyat ni Romy kasama ng Mount Kosciuszko sa Australia. Pero meron debate kung dapat ba itong isama sa listahan ng 7 summits dahil pinakamataas man sa Australia, hindi raw ito masyadong mahirap akyatin. Naniniwala ang mga pumupuna na imbes na Mount Kosciuszko, ang Carstens Pyramid daw ang dapat kasama sa 7 summits. Kaya kung magtatagumpay si Romy sa Carstens, isang bundok na lang ang kailangan niyang akyatin para mabuo ang 7 summits, ang Vinson Massif na nasa Antarctica. Ito kasi medyo matagal ko nang naisip at pinanong tapusin. In fact, for me, parang unfinished business siya. Pasalamat tayo sa mga nagdadasal, nagsusuporta para sa safety and success nitong expedition natin. James Velasquez sa Katuto, 24 Oras. Susunod, iba pang billboard na umano'y malaswa, hindi pinalusot ng MMDA. Mag-ina sa Laguna, patay ng pagtatagay na mano ng kanilang houseboy. Siklista sa bansang France, sumemplang ng mahagip ng kotse, yung kuwang-kuwa ng kamera. Philippine Ascals, tuloy lang ang ensayo sa gitna ng kontrobersyang sangkot daw sa panggagahasa ang ilan nilang miyembro. Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras.